Okay, magandang umaga. Ngayon ay March 22, 10:30 ng umaga. So, nandito tayo sa luma nating taniman. At yung kabila nating taniman, binisita na natin kaninang umaga. Napakaganda ng tubo doon. Siguro, mga March 28, puntahan natin yun. Kasi 1 week before harvest yung schedule na yun. At meron tayong 135 heads na kailangan maubos within probably 5 to 7 days. Yan. Yun yung target natin. So anyway, ito hindi na nakuha ng mga client na kausap natin. So ito na lang yung magiging personal consumption. Siguro yung iba ibibigay ko na lang din. Kasi kailan ba to? Mga magfi-50 days na to eh. Magfi-50 days. Siguro mga 48 or 49 days na to. So, for personal consumption and pamigay na lang yan. At ito yung mga tanim natin nung nakaraan nung March. Tinanim yan nung March 7. Ayan. So, ito ang nauna. 1 day na nauna. Tapos sumunod ito. So, ang gamit natin is Kiss Solution para sa 4 na yan. Tapos yung alam ko yung sa kabila Kiss Solution din yun eh. Yung sa kabila kasi Kiss Solution ginamit ko kasi hindi na ako gumamit ng equipment, ng pH meter tsaka EC meter. Based na lang sa actual na ginagamit ko pag nagtitimpla tayo nito. So dito naman Nutri-Hydro itong tatlo. So kailangan ko mag-setup pa rin dito kasi nga wala akong patungan. Patungan yung problema ko doon. So medyo may sablay yung design natin ng 1x3 natin, pero titingnan natin kung anong gagawin natin on the future. Ayan. So hindi pa sila masyadong kita, pero silipin ko rin yan kung may nalanta. Kasi minsan, usually may nalalanta kasi hindi umaabot yung dulo ng ating net caps dun sa taniman. Okay, so yung minsan nalalanta kasi hindi umaabot yung net caps dun sa may tubig. Pero habang nagtatanim naman ako, nakikita ko kung gaano ba talaga kataas yung tubig bago natin ma-ensure na aabot yung net cap. So sa ngayon, parang half inch mula dun sa pinakataas ng styro box. Yun yung level ng tubig ko. Kaya mataas talaga. Pero kung ito, tingnan natin tong tanim ko dito, itong mga 50 days old, kung ilan lang natira. Ito kasi yung aso ko, gusto ng tanglad eh. Anyway, ayan. Ipit ko lang dito, tapos bahala na muna siya. Bahala ka na muna dyan. So, ito, silipin natin to. Ito, nabenta ko pa yung 3 peraso na yan. Tapos, meron pa ako mga 4 na peraso ata sa baba. So, ngayong oras na to, na 10:30, medyo stress na sila. Mapansin nyo tungo or lanta yung texture niya. Ayan. Tapos, medyo malambot. Hindi siya firm. So, ibig sabihin, stress na siya. So, alam ko mababa na yung tubig na to eh. Pero tingnan natin. And yung last na hinarvest ko kasi dito, parang medyo hindi na maganda yung ugat kasi sobrang baba na ng tubig. So, tingnan natin kung okay pa. Ang gusto ko talagang harvest time, mga 40 days. Yan. Ay, sorry. Yan, 40 days. Yan, maputi pa naman pala. Maputi pa naman kaso mababa na yung tubig. Siguro mga 1 inch na lang yung tubig na yan. So, yun yung ugat niya. Yan. So, goods pa naman pala. Kala ko wala na eh. Done. Ayusin lang natin. So, yan. Nakita nyo na yung roots. Okay naman. So, ngayon, yung mga net caps pala, in terms of net caps, sinasama ko na muna siya dun sa pagbebenta ko. Kasi nga, unti-unti tayo nagpapalit ng klase ng net caps na ginagamit. And later on, baka mag-try ako ng ibang setup. Hindi naman talagang ibang-iba. Kasi kung paano ko lang siya tinatanim in terms of seeding, tapos in terms of transplant, ganun lang yung nakikita kong medyo may konting changes na gagawin ko in the future. Hindi ko sure kung i-implement ko na or hindi pa, pero sa ngayon ganun yung setup natin. Tinatanim natin sila sa net caps na ganyan, which is 128 holes. Ginupit natin manually. Binutasan din natin manually dun sa gilid para magkaroon siya ng lalabasan ng ugat. Tapos, ito na yung marigold natin. So, may dilaw, may orange. Yung isa pala orange din. Hindi pa ako nakapag-propagate para paramihin. Ang focus ko ngayon is magparami tayo nung pwede nating mabenta.
which is ito pinag-aaralan to ongoing study tayo dito sa pipino tsaka bell pepper. So kahapon nagbawas pa ako ng isang dahon kasi napansin ko na parang may kagat siya ng thrips. Pero ngayon close monitoring talaga ako. Kasi ayaw kong lumala masyado yung problema natin sa thrips. Tapos kahapon itong compost natin medyo hinalo ko. Yan. Yan. So tapos inopen ko lang muna siya para sa aeration. Tapos mamaya i-close ko ulit siya pagkatapos kong haluin. So yung kung makikita nyo, ito yung galing ng NutriHydro. So tulad na sinasabi ko sa inyo, sa NutriHydro A and B, 90 ml lang yung nilalagay ko dun sa Kiss Solution 100 ml. Pero kasi hindi ko pa talaga sila nako-compare kasi itong NutriHydro na to, hindi ko lang kung tansyahan lang to eh. Pero palagay ko halos parehas lang sila ng timpla pag ginawa mo ng maayos yung kung gaano karaming tubig, tapos halo mo lang yung mga powdered solution nila, A and B. Anyway, maliban dun pala, siguro ibang discussion na lang yon. Focus na lang muna tayo dito sa mga tanim natin. Pero yan yung parameters, yan yung nilagay ko kung gaano karami solution per box. Yun 100 ml, ito ay 90 ml. In terms naman ng EC or P at saka pH, yung EC nito nasa 1.3, tapos yung isa noon nasa 1.2 to 1.3. Tapos yung sa pH level, mas nagiging acidic yung sa NutriHydro. Base kasi pag halos parehas lang ginagamit kong Actually, mas konti pa yung pH down nito. So, magkaiba pala sila. Kala ko halos parehas lang, sorry. Magkaiba pa rin sila, kaya kailangan mo pa rin ng equipment para matest sila. So, moving forward, palagay ko, dalawa pa rin ang gagamitin ko, NutriHydro tsaka Kiss Solution. Okay naman sila parehas. Magkakatalo lang sa paggamit. Tapos, yung mga natitira, since maganda na yung tubo ng halaman natin ngayon, hindi na ganun karami yung natitirang nutrient solution. Dati kasi, almost 3 inches or lagpas 3 inches pa yung natitira na level ng tubig. Ngayon, nasa 1 inch na lang or less. So, ibig sabihin, nagiging maganda na yung absorption nila nutrients. Given na rin kasi medyo nagbago na yung sunpat. Medyo napansin ko na dito na sila banda yung araw. Kaya maganda yung sikat na araw. So, kung maganda yung sikat na araw, maganda yung absorption nila, maganda yung photosynthesis nila, at gaganda rin yung tubo nila. So, yun lang naman. So, ito pala, tinransfer ko na sa isang container yung ating petunia. Petunia yung tawag dito. Ayan, no? So, first time ko lang din mag-alaga niyan petunia. Palagay ko, mas maganda kung i-direct soil siya, pero tingnan natin sa susunod. So, kung paano ko inalagaan ng marigold, ganun ang ginawa ko sa kanya. Pero mas matagal siyang tumubo yung sa petunia. Tapos ito, medyo nag-inclined na dito. Ayan, no? Nagtatagilid. Kasi lakas ng hangin. Nung nakaraang mga araw nga lakas ng hangin. So, medyo gumigilid sila dito dahil tuloy-tuloy lang yung sa kanila. Tulak ng hangin. Eh, susubukan natin yung mag-cuttings nito. Tumingin na naman ako sa online. Hindi ko sure kung gagana yan, pero subukan natin. Pero patagalin pa natin ng magkasabay yan eh. Ilang ba to? Petunia. 125. So, February, March. So, magto 2 months pa lang naman sila. Siguro 3-4 months. Subukan natin mag-cuttings nun. And, malabo. Possible, itong mga basil natin, medyo kokontrolin natin. Siguro mga 2 pots lang na ganito. 2 pots per variety. So, Thai basil, sweet basil, 2 pots. Tapos, alaga pa tayo ng isang lemon basil, 2 pots din. Para lang meron tayong basil dito. So, ihiwa-walin na lang din natin sila. Kasi ang gagawin natin dyan sa location na yan is lalagay natin ng Chinese spinach, yung amaranth. So, yan. So, itong mga basa na to, nilagyan ko na yun ng amaranth. So, hindi pa siya yung katulad ng pagtatanim ko ng amaranth na ipupunla ko. Talagang sabog tanim lang ba. Pero maraming buto yan. Hopefully, after 2-3 days is mag-germinate. Ito, kaninang umaga ko lang ginawa. Ito,
kahapon. Yan. So maliban dyan, tulad na nabanggit ko sa inyo, gagawa rin tayo ng potted, pero mga pechay, mustasa, yan, pechay, mustasa. Then baka doon ako mag-setup sa kabila. So kailangan ko, it's either mag-invest na ako sa pagbili ng mga ganitong pots, pero titingnan ko muna kung may sapat akong lupa dito. May mga lupa pa naman, pero hindi ko lang alam kung sasapat. So far, baka maglagay tayo ng maliit na setup dito ng mga potted plants just for experimental. Tsaka dito. Yan. So, unti-unti ko lang din kasi pag-harvest ng ating sweet basil seeds. Yan. Kasi nagbubulaklak na sila. Yan. Mapapansin nyo yan sa ilalim. Ilalim ng ito. Di ba? Mga bulaklak. Tapos may mga maliliit na sockets dyan or pockets. May ano yan. May buto dyan. So, umpisa, it's either mga dilaw yan, green, yellow-green, dilaw, tas hanggang maging black siya. Pag black na siya, ready na yon, inuunti-unti ko nang kunin. Kasi pag medyo masyado naman siya nag-mature, yung black na yon, nahuhulog na lang yan kung saan-saan. Ito nga, sweet basil to, ayan o, sweet basil sa tanglad. Yan. Tumutubo sila, ayun naman, Thai basil, ayan, Thai basil. Itong tanglad, hindi na natin muna masyadong masusundan kasi sobrang dami na. Nag-experiment ka tayo muna ng spinach kasi gusto ko yung medyo nabibenta naman natin. Sa palagi ko naman, pag magkaroon tayo ng buyer ng basil, pwede naman tayo magbenta. Ang problema sa ngayon, sa market na meron ako, hindi sila ganoon ka-aware in terms of basil. Pero malamang maglagay tayo ng potted basil dun sa kabila. Para lang pag nagkaroon ng mga tawag dito, pick and pay, ay pwede natin mapakita yung mga iba't ibang halaman natin doon, maliban sa mga pechay mustasa natin. So hopefully pechay mustasa mabenta ko ng 20 isa, 25 isa, or kung ano naman. So tingnan natin kung paano, kasi ang idea naman dito sa gagawin nating potted plants is combination ng tawag doon? Kalimutan ko yung term. Basta modern agriculture yung common agriculture, which is sa soil. Then ang ididilig kasi natin sa kanila is yung mga pinaggamitan natin ng mga nutrient solution ng mga lettuce natin. Or kung wala man, gagawa na rin tayo ng sarili nilang nutrient solution. So it's a combination, yun yung idea niya. Then bottom drenching ang gagawin natin. Kaya nag-isip ako ng setup kung saan parang magkakaroon siya ng bottom drenching dyan. Tapos dun mo na lang didiligan. Tapos, ayan. Yan, parang ganyang style. Ayan. Ito naman, amaranth yung tinanim ko dyan. Pero gusto kong i-test dyan sa mga maliliit na container kung hanggang saan sila lalaki. Kasi balak ko, katulad ng ating lettuce, ay 6 weeks ko lang aantayin, tapos mag-harvest na tayo. So, lalagyan ko pa nga ito ng mga label. So, i-label ko na lang na ngayon yung mga dates ng mga amaranth natin. Then, yung susunod nating seeding, which is darating na March 28, dalawang trays na yung ilalagay ko doon. 120 tsaka 128 holes kasi 120 pa yung luma ko eh. Di ba nakahanap ako na mas magandang mag-fit na trays. So, yun, 128 holes, saka 120 holes. So, mga 180 doon ay para sa ating mga lettuce. So, meron tayong pula, which is yung scamander, crystal lettuce, red crystal lettuce. Meron tayong Lolio Bionda, which is yung estrosa. Tapos, meron tayo ditong Batavia, which is itong lagi natin tinatanim na Olmeti. Which is majority Olmeti. Siguro, ang tulad ng tinanim ko last time, which is 150 heads, ay isang scamander na box, tapos isa pang estrosa. Pero this is lahat naman nabunga, so tinanim ko na lang lahat. So yung natira kong 2 peraso, na sobra, bali 152 heads. So wala tayong mortality ngayon, lahat ay tumubo. Nilagay natin sa potted. So potted, Olmeti naman to. Combination ng traditional pala yon yung term. Traditional agriculture, which is sa soil.
and combine natin ng modern agriculture, which is yung sa hydroponics. So tataniman natin siya didiligan natin siya ng may synthetic fertilizer or yung pinagamitan natin ng lettuce, which is yan, ini-store ko na lang dyan. So hindi na ako masyado na problema sa storage kasi hindi na siya ganun karami. So maliban dyan, ito closely monitored kasi dito nagsimula yung trip sa ating mga bell pepper. So growing strong din naman sila. So tingnan natin yung roots. Okay. Kita ba? Hindi pa naman ganun karami. Pero kung mapansin nyo, yung 4 na tela ay ginagapangan na nila. Doon naman sa kabila is 2 tela lang sa gitna. Yung sa dulo is 4 din. Yan. So good news na rin naman siguro yan. So kahit ito, medyo namukbang ng ibon, tsaka dito talaga nag-umpisa yung trips na napansin ko, ay goods naman sila. Kasi ito naman, medyo may mali siguro ako ng discarding ko dito sa pipino. Masyadong mababa siguro yung kokopit na nilagay ko, kaya hirap na hirap silang umangat. Pero nung nilabas ko sila dito, mga 2 days na sila dito, medyo yan, unti-unti na silang umaangat. So hopefully, after a week or after 5 days is okay na yung laki nila, tapos unti-unti natin silang i-guide dito. So ang diskarte natin, sa taas na natin sila hayaan magsanga. So siguro hanggang dito sa half dito. Anything na lower dito na sa side shoots, tatanggalin natin. So ayun. Okay, so maliban dyan, wala pa tayong ibang ginagawa. So malamang sa malamang, yung iba dyan talaga patayin ko na. Kasi kailangan ko ng lupa. Kakailanganin ko ng lupa para dun sa setup na ginagawa ko. And at the same time, bumili na ako ng drill tsaka yung grinder. Para pag may mga idea tayo, may mga excess naman tayong gamit dito, tayo na mismo gagawa. So baka martilyo pala, kulang ako ng martilyo. Anyway, tapos may lagari din tayo yan. Pero since may grinder na tayo, okay na siguro yon. So yun yung currently na ginagawa natin or pinagkakabalahan natin. Kaso ngayon wala. Unti-unti pa. So hopefully maging successful yung Chinese spinach natin o yung amaranth. And sunod na rin yung pechay tsaka mustasa. Okay? Thank you very much. Update ko na lang kayo. See you next time. Bye-bye.